Linya po mabigan ang isa sa mga masisipag ngayon dyan sa Kongreso. At ang pinag-usapan dito, Aling Felicidad. Abay, itong na-discover na yung mga acknowledgement receipt ba ng Office of the Vice President. Abay, palagi yung mga ganitong issue Alam ba ito ng Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio? Abay, dapat gisahin dito yung magawa ng mga reimbursement, ha? Abay, mantangin pa yung mahabigan ginawang kalokohan. Akala siguro hindi na sila ma-audit. Abay, kung sino-sinong ginawang pangalan, merong Mary Grace Piatos, meron pa yatang Fernando Tempura. Ayan. Meron pa yatang sashimi. Ayan. Kung ano mga ginagawang pangalan na para makapag-reimburse. Anyway, ito yung na-discover ng grupo ng mga Young Guns. Ayan. Kasama sa Young Guns itong si Congressman J. Kong Hun ng Zambales. Ito yung mga kasara rin po sa Quadcom. Congressman J. Kong Hun ng Zambales, magandang umaga sa inyo, Kong Kuyang, sir. Nakot malupakit-check nga ang signal ni Congressman J. Kong Hun, ha? Abay, hindi maganda ang kanyang signal. Ayan. Pakisabi buksan ni Ate Aiko yung bintana para maganda-ganda ang signal. Babalikan natin mahabigan ang Congressman J. Kong Hun ng Zambales. Ayan, abay, akala niyo yung mga iba niya masyadong kampate sa yung mga acknowledgement receipt, yung mga pagre-reimburse ng mga binibili sa opisina. Abay, huwag niyo mang gawing kalokohan. Ayan, nagkakabistuhan tuloy, ha? Abay, sino ba si Fernando Tempura? Ayan. Taga-Japan ba ito, ha? Taga-Japanese restaurant ba ito, ha? Congressman J. Kong Hun, magandang umaga po muli, sir. Good morning po, Kuya Deo. Lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig. Good morning po, Mayor. Good morning, Kuyang Kong Jay. Ayan, ang tanong po natin dito alam namin na ito'y chinyek nyo mabuti. Ayan, nakilala nyo ba kung sino nga ba si Mary Grace Piatos at nag-report si Milky Rigo ng Kamor sa Kongreso. Meron pang Fernando Tempura. Ayan, meron pa yata nga sashimi. Sino ba ang mga ito? Ano ba yung mga pangalan na nakakatuwa at mukhang pinaglalaroan naman na yata itong mga reimbursement na mga ganito, Kong Jay, sir? Yun nga po ang nakakalungkot, Kuya Deo. Nakita po natin na talagang nagkaroon ng pang-aabuso sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng the Department of Education. Lalong-lalo na nga po rito sa 125 million na dinisperse ng OVP in 11 days during Christmas time. So talagang nakakita po tayo ng ng mga hindi tamang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. At meron pa kayong offer na reward na 1 million na para makita lamang itong siyempre mga ganyang isusiguro. Ayan, in fairness din sa Vice Presidente, baka hindi na po alam to, although para nagutan yung confidential fund, pero yung mga detalye ba, yung mga pagre-reimburse ng ganito, ito ba gawa ni yung Sulfica Lopez ba ito? Ayan, hindi ba aalamin kung sino ang mga gumawa ng mga pirma na isang ballpen yata ang klaseng ginamit, tapos yung pumirma parang iisang tao lamang, Congressman J. Kong Hun? Yun nga po ang masakit, kay Deo, kasi ayaw humarap ng mga tao ng Office of the Vice President sa pangunguna ng kanilang Chief of Staff, si Ms. Sulfica Lopez. Kasama po yung kanilang disbursing officer, walang iba kundi si Ms. Gina Acosta. At maraming beses na po natin silang ipinatawag, ngunit lagi po silang may excuse. Ayun na naman po, may hearing tayo mamaya at sana umattend na sila. Pero ang balita natin is parang naka-official travel si Ms. Gina Acosta
Wow. Mhm. Na kung saan ang ginagawa niyang reason is nagpupunta siya sa iba't ibang mga satellite offices ng Office of the Vice President dahil anibersaryo nila ito, no? Ang sa atin lang, Kuya Deo, gusto nating matapos yung hearing natin. Gusto nating makapagpasa o makagawa ng committee report para at least matapos na itong usapin tungkol sa OVP Confidential Fund. Mhm. Ang problema ko yung mga tao, key personnel, no, na Davao-based din, na dala din ni VP Sara. Siya rin ang nagtalaga galing Davao sa DepEd at saka sa OVP. Hindi po sila sumisipot. Sila po yung makakapagpatunay o makapagsasabi Mhm. kung bakit may mga ganitong pangalan na sa acknowledgement receipt or sa evidence of payment, no, ng confidential fund. Mhm. Ayan. So, yung nga, nakakatawa. Ayan, kung sino-sino nga, siguro wala na maisip na pangalan. Siguro, yan yung parati nilang merienda at kinakainan, mga Japanese restaurant habang nag-meeting. Kaya yan ang naisip nilang ilagay sa sa kanilang mga reimbursement o kaya acknowledgement receipt. So, kung hindi sila sisipot... Kaya nga po, Kung hindi sila... Mayor, kaya nga tayo na come up ng idea na magbigay ng 1 million na pabuya kung sino ang nakakaalam o merong impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos. Kasi Deo, ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo daw yung mga isinadmit nilang acknowledgement receipt. Sa amin naman, ang tingin naman namin, fictitious ang mga ito. Correct. So para hindi na magtalo, total, hindi namin makita si Mary Grace Piatos, so nag-come up kami ng reward kung sino ang makakapagsabi o makakatunton o makakapagbigay impormasyon sa kanyang pagkatao para at least maimbitahan natin at umarap siya sa hearing. Ang problema, Kideo, until now, no, walang lumalabas na katauhan na tulad ni Mary Grace Piatos. So masasabi natin na yung mga acknowledgement receipt na ginamit ng Office of the Vice President para mag-liquidate ng kanyang confidential fund is mga peke, no, na katauhan, no, ginawa-gawa lamang, no, para makapag-liquidate ng confidential fund at makakuha ng pera sa gobyerno. Ayun, liquidate reimbursement. Anyway, kung hindi sila sisipot, anong gagawin ng Kongreso, Congressman Jay Kong Hoon? Kay Deo, si Mary Grace Piatos, hinahanap pa natin, wala tayong hindi natin siya makikita. Baka pwede kayong magtanong-tanong sa Mary Grace Coffee Shop. Ayan. At saka mga Japanese restaurant, baka nandun si Fernando Tempura. Sa ngayon, no, pinapaimbestigahan na rin natin pati yung penmanship, no. Iniimbitahan na rin natin iniimbitahan na rin ng komite yung NBI para at least magkaroon ng pagsusuri sa penmanship dahil ang hula ng komite iisa lang ang penmanship na ginamit, gumawa receipt, no. Yung sa mga katauhan naman po na inimbitahan natin katulad nila Miss Gina Acosta at Sulweika Lopez, kailangan po silang umattend sa subpoena, no, na ipinadala ng committee. Kung hindi po mapipilitan kami na magbigay ng order, ng contempt order sa kanila upang sila ay ipahuli, no, at dalhin sa komite para humarap dahil kailangan nilang harapin yung mga pananagutan at katanungan ng komite na kung paano, no, nila ginamit yung pera ng taong bayan. At kailangan din na rin kasi namin, Kuya Deo, na magpasa ng batas regarding dito dahil para at least hindi na maulit-uli yung ganitong klaseng pag-aabuso patungkol sa mga confidential fund, no, ng mga government agencies. Wala akong binigyan ng ulding patong dito kay Miss Lopez at Acosta para humarap at kung hindi ay i-issue sila ng subpoena o kaya i-cite in contempt. Sa ngayon po, si Miss Gina Acosta na po is naka-contempt na siya. Si Ms. Sulweika Lopez is binibigyan pa po natin ng isa pang pagkakataon para humarap, no, mamaya. Sana magpunta siya para at least magpaliwanag dahil kung wala naman pong itinatago ang opisina ng Vice President patungkol sa liquidation ng pondo, wala naman po silang dapat iwasan, no, dahil
talagang ang gusto lang naman po natin malaman is yung katotohanan, accountability and transparency, lalong-lalo na pagdating dito sa paggamit at pag-liquidate ng pondo ng gobyerno, no? Kailangan din nating higpitan, lalong-lalo na po sa Commission on Audit, no? Na sana wag kasi Kuya Deo, ang nagbabantay ng mga confidential fund is yung Commission on Audit. Kaso ang nagiging problema, pag nag-submit ka sa kanila ng mga dokumento, parang it is just a mere ministerial na lang sa kanila na kahit hindi maganda o hindi maayos yung mga dokumentong isinasubmit is tinatanggap nila, no? Sana gagawa tayo ng batas para at least mahigpitan ito at mabantayan. Anong plano po niyo kay Vice President Sara Duterte Carpio kung hindi po siya dadulot sa hearing? Susumpinahan niyo ba siya? Isa-cite in contempt din po ba siya? Actually, Kuya Deo, pinadalahan po natin ng invitation ang opisina ng Vice President, si Vice President Sara, at ibinibigay naman po natin sa kanya lahat ng respeto na due po sa opisina ng Vice President. Actually, Kuya Deo, wala naman po itong personalan, no? Trabaho lang po talaga ito at ginagampanan lang naman po ng Kongreso yung kanyang trabaho. Sinusuri mabuti ang paggamit ng mga pondo na ipinagkatiwala at ibinigay ng Kongreso sa kanila. So, trabaho lang po ito, wala pong personalan. Kaya nga po, sa mga nagbabash sa amin, sa mga trolls na talagang nag-ano sa amin, na nagko-comment sa mga social media namin, sana maintindihan po nila na hindi po ito personalan, trabaho lang po. At kahit naman po sino ang lumagay sa katayuan, gagawin pa rin po namin ito. Okay. Dahil trabaho po namin ito. Congressman J. Konghon Kuyang Sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po, Kuya Mayor. Thank you very much po sa iyong mga tulong at pagbabantay, lalong-lalo na po sa ating mga nangyayari sa ating pamahalaan. Maraming salamat po. Congressman J. Konghon ng Zambales. Damdamin Bayan. Samantala